With all due respect, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi na walang gamot sa kakapalan ng muka dahil namimili ng boto at nanilin lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan. Attorney, merong sagot siya doon sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos. Basahin ko lang itong official statement ni Speaker Martin Ang haba, Romualdez. liit. Ano ba yan? Oo, sabi niya dito, in response to the recent comments made by Senator Amy Marcos, I would like to address this matter with the utmost respect and civility that it deserves. Family ties in Philippine politics are deeply rooted, and while differences in opinions are inevitable, it is essential to approach these differences with a spirit of constructive dialogue and mutual respect. The phrase, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo, as expressed by Senator Marcos, reflects a passionate stance on issues we both care deeply about. As public servants, our primary focus should always be on the welfare of our constituents and the progress of our nation. It is in this light that I choose to interpret her words as a call to engage more deeply in our shared commitment to serve the Filipino people. Ang pakiusap ko lang kay Senator Amy, hindi po kailangan ng bastusan. Pinakikinggan tayo ng mga kabataan at hindi magandang ehemplo ang ganito. Well, with all due respect, Mr. Speaker, kayo po ang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Dahil pinapakita nyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan. Bumibili ng boto, linidin lang ang taong bayan. Yan ba ho ang mabuting ehemplo sa kabataan? Hindi po. Yung pagsasabi na walang gamot sa kakapalan ng muka dahil namimili ng boto at nanilin lang ng taong bayan, yun po ang dapat talagang gayahin ng ating mga kabataan. Mga kabataan, huwag kayong mamimili ng boto. At siyempre, dahil namimili ng boto at ng pirma, nangungurakot. Huwag kayong bibili ng boto, huwag kayong bibili ng lagda, dahil yan po ang dahilan para mangurakot. Yan po dapat ang mensahe natin sa ating mga kabataan. Huwag na huwag bababuyin ang saligang batas. Kapag People's Initiative, hayaang mangyari sa taong bayan, manggaling sa taong bayan. Yan po ang dapat na ehemplo natin sa ating mga kabataan. Ako naman po ay magulang din, gaya ninyo. Ako po ay nagturo ng halos 20 taon na sa ating kabataan sa iba't ibang mga law schools. Ang masasabi ko po, mas mabuting leksyon ang natututunan ng ating mga kabataan kay Senator Amy kesa po sa mga ginagawa ninyo at ng inyong mga kibal dyan sa Kongreso. With all due respect. Pero attorney, sinasabi ng mga House leaders dito nga sa nangyayari, ipasa na lang yung mga revision na gusto na isulong ng Senado at wala namang plano silang i-abolish din ang Senado doon sa kanilang sinusulong na pagbabago ng ating saligang batas. Ano ang komento? Naniniwala ka ba doon? Well, gaya ng lininlang ninyo ng pinipirmahan ng taong bayan para sa ayuda, yan po ay paglilinlang. Dahil kung talagang ang intention po ninyo ay hindi buwagin ang Senado, bakit gusto nyo tanggalin ng boses ang Senado pagdating sa botohan kung ano talaga ang isusumite sa taong bayan para baguhin ang ating saligang batas? Kung sa ordinaryong batas, kayong pong dalawang kamara ay voting separately, abat bakit pagdating naman sa mga bagay-bagay na isusumite sa taong bayan para sa kanilang desisyon, kung babaguhin nga ang saligang batas, ang gusto nyo joint voting. So hindi po consistent ang mga sinasabi ninyo sa inyong mga ginagawa. Yun po talaga ang problema. You need to walk the talk. Hindi po pwedeng ibang sinasabi, iba naman ang ginagawa. Huwag nyo na pong i-justify yan. Nakakadiri na po. Hindi lang po nakakadismaya. Nakakadiri na ang nangyayari. Kasuklam-suklam na po. At huwag nyo pong isipin na meron pa kayong suporta kahit kanino nanggagaling. Nasusuka na kami sa inyong mga ginagawa. Itigil na po yan.